Kamusta sa inyong lahat mga kaibigan? Kasama nyo na naman ako si Vyacheslav Ismailov o kaya si Via at tingnan nyo lang kung ano ang sinasabi sa balita. Breaking news ito. Ayon sa kumpirmadong ulat, nakita ng aming helicopter na umiikot sa lungsod ang isang itim na lumang Mercedes na pag-aari ng kriminal. Natagpuan ang sasakyan sa labas ng lungsod sa isa sa maliliit na kanal ng ilog. Manatili para sa updates. Lumubog na Mercedes. Yung Mercedes ng mga kriminal, tandaan nyo ba kung saan natin huling nakita yon? Sa tingin ko, ito ang Mercedes ni Ded at malamang lumubog ito dito lang sa malapit. Totoo ba yon? Hindi ako nag-iimbento. Sabi sa balita, nakita ng helicopter ang Mercedes sa tubig. Kailangan nating pumunta rito para hanapin mismo ang Mercedes. Tara. Nandito tayo, nasa tamang daan. Dito natin mahahanap ang lumubog na Mercedes. Totoo ba yan? Tumahimik ka. Sigurado ako na totoo yan. Sabi sa balita, may natagpuang lumubog na Mercedes dito sa lugar na to. At sigurado ako na yun ang kotse ng mga kriminal. May kinalaman yan kay Ded. Kapag nahanap at nakita natin kung nasa ng Mercedes, kukunin natin ito para sa atin. Pangarap ko yun. Maghahanap tayo at mahanap natin yon. At pangalawa, may imbestigahan natin ang kwento tungkol kay Ded. Malalaman natin kung saan nawala si Aleshka, paano konektado ang Mercedes sa kanya, at maintindihan ng lahat ng ito. Hindi ito kalokohan. Magkakaugnay ang lahat. Magkakaugnay ang lahat. Tingnan mo. Paano kung ganito ang nangyari? Hindi naman nag-iisa si Ded sa trabaho niya. Siguradong may mga kasabot siya. Dalawang bandido na may kaugnayan kay Ded. Ganito ang gawain nila. Tinutupad ang mga utos at gumagawa ng maruruming trabaho. Sa madaling salita, gumagawa sila ng kalokohan ng mga bandido at nagbibiyahe. At para dito, ginagamit nila ang banditong Merin, gaya ng nakasanayan nila. At pagkatapos, nagdadala sila ng mga ipinagbabawal na sangkap. Oo, mga ipinagbabawal na sangkap. Oo. Ito ang pangunahing pera ng mga bandido. Gumagamit sila ng mga baril, iba't ibang ipinagbabawal na bagay para magkaroon sila ng maraming pera para sa iba't ibang sasakyan at iba pa. Kaya nga sila tinatawag na mga bandido. Ang mga bandido na ito ay napakabagsik, nakakatakot at hindi mo mauhulaan ang kilos. Kaya malamang, ginagawa lang nila ang isa na namang utos mula kay Lolo. At maaaring nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. May hindi sila napagkasunduan, may hindi natapos. Kaya nagsimula silang mag-away. Nagkaroon sila ng problema. At ang mga bandido na ito ay nagsimulang ayusin ang kanilang mga issue bilang mga kriminal. At dahil dito, hindi nila nakontrol ang sasakyan. At ang kanilang gawaing kriminal ay napunta sa dagat. Dahil sumubsob sila sa tubig at ang kanilang kotse, si Merin, ay lumubog. Bakit walang mga saksi? Magandang tanong. Dahil hindi nag-iwan ng mga saksi ang mga bandido. Siyempre, delikado ito, robot. Kaya kailangan nating hanapin ang mismong Merin na yon at alamin kung totoo ba ang kwento ko o hindi. Sa balitang siguradong totoo, walang kalokohang sinasabi. Wala akong pakialam kung natatakot ka o hindi. Tara na, bilisan mo. Kailangan nating maghanap ng ebidensya. Ebidensya. Sige. Anong ginagawa mo? Lumayo ka. Lumayo ka. Sinisira mo ebidensya. Tingnan nyo. Kita nyo? Mga bakas ng gulong. Ayan, bagong-bago pa. Kita pa ang tread ng Mercedes. Sigurado mga gulong na aleman to. Siguradong sigurado. Oh, Via, kalokohan lang yan. Sino na naman ang nagsabi sa'yo ng mga balita mong siguradong sigurado? Walang mga lumubog na Mercedes, naiintindihan mo ba? Ano, tangga ka ba? Pero totoo yon. Niloko ka lang nila. Sang-ayon ako kay Robot. Hindi, totoo lahat to. Mahanap natin ang lumubog na Mercedes at ito ay kwento ng mga kriminal. Delikado to, mga totoong gawaing kriminal. Tingnan mo, may mga bakas. Totoo lahat to. Tumigil ka na umasta na parang batang tanga. Robot di nagsasabi niyan sa'yo. Tama na, tumahimik ka na. Wala akong bakas na nakikita. Umatras ka, naririnig mo? Ano to? Oh, tingnan mo. Parang may pitsesa lang na nahulog mula sa tulay. Hindi. Parte ito ng Mercedes. Dumaan siya rito at may bakas dito. Maaaring dito siya dumaan. At ayan, tingnan mo. Ayan, tuloy-tuloy ang mga bakas.
Dito niya natanggal tong parte na to sa sasakyan niya. At ayan, tuloy pa rin ang mga bakas, tingnan mo. Tapos dito, may tubig. At nandito ang Mercedes. O ano na? O ano na ha? Bakal nayari ka? O ano ka na ngayon, nayarik? Sino na ang tanga ngayon? Sino ang tanga, operator? Sino? Wala ka nang masabi, no? Parang Mercedes lang talaga. Hindi sigurado yan. Bakit mo nasabing pangkriminal yan? Kasi nga, lahat nagtutugma at sabi ng balita, totoo raw. Sandali, nakita mo ba sa dashboard sa ibabaw ng panel kung pulbos ba yon o ano? Sandali lang. Kailangan ko ng guwantes para walang bakas ng daliri. Dahil pinangyarihan ito ng krimen. Ayan. Ngayon, handa at sigurado na ako. Sipong! Ayan, ngayon handang-handa na talaga ako. Nagbihis ako para gawin ang imbestigasyong ito. Hindi ka pupunta sa tubig. Pero kameraman, sasama ka. Tara, sumisid ka, maghanda ka. Mga pare, tingnan nyo lakas ng agos. Dito, nakabukas ng todo mga pinto. Oh, wow, tinatangay na ako. Totoong Mercedes ito. At ito, posibleng ito na nga ang Mercedes na pagmamay-ari ni Dead. Oo, lahat ay tugma. Kaya pala itong mga bandido, itong mga gangster, mga tauhan, ito ni Dead. Nagtatrabaho sila para sa pinakautak ng krimen na siyang namumuno sa lahat ng krimen dito sa lugar na ito. Mayroong parang bracket dito, grabe. Parang isang buong block. Teka. Sige, buksan natin ito at tingnan kung anong laman nito. Grabe. Mga pare, parang puting pulbos ito. Ano? Oo, naiintindihan ko na lahat to ay illegal at parang bawal talaga. Grabe. At sigurado ako may kinalaman dito si Dead. Posibleng si Dead ang kumuha ng mga tauhan na to, mga siga, para, ewan ko, magkapera para sa operasyon niya. Baka kailangan niya ng pera para ayusin tayo, sa totoo lang. Hindi kami alis dito, robot. Siguradong may kaduda-duda sa lahat ng to. Kailangan nating mag-ingat dito. At mga tol, tingnan nyo, may nakita pa akong isang bag. At ano yon? Pera ba yon? Mga tol, pera nga yon. Grabe. Wow, may iba pang laman doon, may iba pa talaga. Sige, ilalagay ko muna to sa hood ng kotse. Ingan mo, isang buong bag talaga. May mga pakete dito na may lamang puti-puti. Hindi malinaw kung ano ito. Kung may idea kayo, paki-comment. Kasi kahawig ng kulay yung nasa kabilang pakete. At ang buong sasakyan na to ay punong-puno ng mga blok ng ganitong bagay. At mga pakete. Ang weird talaga. Pera to. Sobrang daming pera nito. Ang daming pera dito. At puro dolyar lahat to. Puro dolyar to, mga kaibigan. Nandito ang 10,000 dolyar. Tingnan nyo, isa nito. Isang bungkos yan. 10,000 dolyar yan. 10,000 dolyar sa loob ng bag. Grabe, ang daming pera dito. Oo, sang-ayon ako sa'yo, robot, na parang lumalala na talaga to. Nakakatakot na to. Pakinggan mo, grabe talaga to. Hindi ko maintindihan anong nangyari nang pumasok ang mga bandido dito at sumabak sila. At bakit nila iniwan ang lahat ng to dito? Bakit kaya sila biglang nagsialis sa lugar ng krimen? Ang daming ebidensya dito. Pakinggan mo, tingnan mo. Nasa ilalim ng tubig sa Mercedes na to. Ang daming cellphone dito. Katulad ng mga yon, yung mga nakita natin dati kay Dead. Ginagamit ng mga kriminal at mga bandido ang mga ganitong disposable na telepono. Ginagamit ang teleponong ito isang beses lang. Nagtatanong ng detalye, tapos tinatapon para walang ebidensya. Pero ngayon, iniwan nila ang ebidensya. At malalaman natin kung tungkol saan ang pinag-usapan ng mga bandido dati. Malalaman natin kung paano sila konektado kay Dead at kung bakit sila tumakas. Pero para magawa yon, kailangan nating patuyuin ang mga teleponong ito. At kailangan din nating alamin ng mas detalyado ang buong kwentong ito. At alam mo ba, bago pa may ibang dumating dito bukod sa atin, tama ba? Dahil tayo ang unang nakaalam tungkol dito sa lahat ng ito. Tigilan mo na, hindi tayo aalis dito. Tayo ang unang nakaalam tungkol dito sa lahat ng ito. At bago pa may ibang dumating dito, kailangan nating alisin ang mga ebidensyang ito. Dahil malinaw na may kinalaman ito kay Dead, hindi natin dapat hayaan si Dead na mabawi ito. Dahil lalakas siya. Kaya may naisip akong plano. Kunin natin ang sasakyan sa tubig at patuyuin para matukoy natin ang totoong pinuntahan ni Dead.
Koponan, copy. Alusyon, bahay, nakikinig! Sige, kailangan ko ng panghila. Kunin natin ang Mary ng mga bandido sa tubig. Pero mag-ingat, puno yun ng kontrabando. Naintindihan, handa na kami, alis! Sige, naiintindihan ko. Hihintayin ko kayo. Tara na team, umalis na kayo at kunin nyo na ang Merin mula sa tubig. Oo, sang-ayon ako sa iyo, robot, na anumang oras, pwedeng bumalik si Dead o ang team niya. At siguradong magdadala sila ng maraming problema sa atin. Titingnan pa natin kung ano ang nasa loob ng trunk na yon. Pero para walang makakuha nito, kailangan nating alisin lahat ng to. Lahat. Para walang makuha. Ni mga bandido, ni kahit sino, wala dapat makakuha nito. Ganyan, tinatapon natin to, tapos kukunin natin ang kotse. Itatapon ng pera? Gusto mong itapon ko ang pera? Ano ka ba? Hindi, hindi, hindi. Ang tinatapon natin ay itong kalokohan na to para walang makakuha at walang masaktan. Pero yung pera... Oo, tama ka. Delikado at nakakatakot. Huwag ka na mag-alala. Silipin na lang natin ang laman ng trunk. Bukas na, sinuwerte tayo. Uy, grabe mga tol. Tingnan nyo to, mga baril to. Automat, Kalashnikov at pera. Grabe, pera na lumulutang. Tingnan mo saan may pera na lumulutang. O dito may isang tumpok ng basang $100 na mga perang papel. Eto pa, grabe, lahat sila basa. Ang dami talagang pera dito at doon sa ilalim ng gulong may pera pa rin. Mukhang shotgun to, tapos ito naman ay automatic. At dito, tingnan nyo, may isang buong bag at ang daming pera dito. Ang dami pang pera mga tol. Grabe, hindi ka panipaniwala. Tingnan mo, may ipinagbabawal na bagay dito. Kailangan nating itapon at sirain ito. At kunin ang kotse, ilabas ang pera mula rito at alamin kung paano ito konektado kay Dead. Patuyuin lahat at magsagawa ng maayos na investigasyon. Sa wakas, dumating na rin ang team. Ayos mga pare. Ano na naman? Ito yung Merin, yung pangbandido na Merin. Ito ba yung 340 o ibang kabayo yon? Ito yung 400 at 60. 570. Ito ang Lexus. Ah, hindi! Hindi, ito ang Volchok ni Dead. Turumpo, ito yung pambata, yung ru. Sige na, tumahimik ka na. Turumpa. O sige, pihitin nyo na ang sasakyan. Oo, tama ang suot mo. Kailangan natin itong ihatak. Huwag pansinin si Nayarik, ito ang plano ko. Kukunin natin ang mga lubid, babalutin natin ang kotse sa mga poste at hiilain natin palabas. Meron tayong isang ganyang lubid. O di gamitin na lang natin yon. Ikinabit namin ang lubid na ito sa paligid ng mga post. Tapos ikakabit namin ang isa pang karabiner sa shackle at gamit ang winch, hihilingin namin kay Mocha na hilahin ito gamit ang Pathfinder. Dalawa lang ang maaring mangyari. Magtagumpay tayo o magkawatak-watak ang Mercedes. Ano tingin mo, Vanya? Sa tingin ko, napuputol ito sa gitna. Oo nga, may posibilidad niya. Bakit parang may puting nakakalat dito sa paligid? Huwag mong hawakan yan. Ako ang nagtanggal niyan dito. Masama yan. Ano yan? Oo, teka! Tanga ka ba? Tigil! Ano ba kayo mga gago? Sinabi kong kunin ang kotse pero nilukot nyo pa. Tignan mo yan. Ay saan, grabe. Ayun o, dali, kunin mo na Vanya, bilisan mo. Lumulutang na, grabe naman. Nakuha ko! Sinabi ba nilang sapat na yun? Itigil yun na. Kumakaway kayo sa iba't ibang direksyon. Tama na, grabe naman, nakapainis. Nabawan na ba tayo? Mukhang nabulok na siya habang nakatayo lang dito. Anong taon ba yan? Paano ko naman malalaman? Tingin mo ba tiningnan ko ang passport niya? Dapat ginawa mo. May passport ba siya? Sa akin, Vanya, binigyan na ako ng passport nung 14 na taon ako. May problema ako, Slavka! May problema ka. Wow. Nalunod! Ha. Sige, kain mo na yan. Sige. Slav! Ay, Slav ikaw, Vanya! Sige, ikaw rin! Sige. Ayaw bumigay, may umaagos ng parang sapa dito. May parang maliit na agos mula sa pinto dito. Gumawa sila ng talon. Pumapasok sa loob, lumalabas sa labas dahil may mahalagang pyesa nakaharang. Oo nga, grabe. Mga pare, ito ay Mercedes-Benz. Ay, nakuha ko ng mamareyas. Heto! Halos. Vyacheslav! Kaban! Naiupi mo siya!
Slapa, paano mo nagawa yan sa buong fender? Problema yan. Mukhang hindi to galing sa sasakyan na to. Ito ay para sa... Hindi nagsasara. Sa makina na mga pare ang problema ngayon. Sige, ilagay natin si robot sa preno. O, si Nayarik ang uupo sa kotse, hahawak sa preno. Subukan mong hilahin kotse. Parang naiwan yung gulong sa pwesto, pero umaandar yung katawan ng kotse. Sa kanan ba niya? Oo, sa tingin ko. Lahat dito ay sira na! Pasensya na. Hawakan mo ang preno. Hindi ko sure pero sabi niya parang natatakot siya. Ayos lang, sabihin niyo kay Yarik na huwag siyang matakot kumbaga. Malaki ang tensyon sa lahat ng aspeto. Kinakabahan at natatakot kami. Maging ang mga lubid ay sobrang tense at pwedeng maputol o tumalsik. Delikado pero ilalabas pa rin namin to. Kahit na sobrang lala na ng mga sira ng Mercedes. Sa totoo lang, takot kami maputol winch ngayon. Dinala na ko ng pala, kaya hinukay ko ang kotse. Mukhang kayang makalabas ang kotse sa sarili nitong andar. Kaya mga kaibigan, tuloy pa rin ang bangumot. Tingnan nyo ang butas na yan. Parang nahukay natin yan gamit mismo ang mga gulong ng gangster na Mercedes. Patuloy pa rin tayong susubok na kunin to. Delikado talaga lahat ng to, pero kakayanin natin. At ang pinaka-importanting tanong, magagawa kaya natin pagkatapos ng lahat ng pakikipagsapalaran na to? Na mapaandar ang gangster na Mercedes at makapag-ikot tayo sa kain nito? Paano nga ba posible ang ganito? Hindi namin nakontrol ang manibela. Hindi siya taga rito, parang kilala ko naman lahat dito. Hindi siya taga sa Tel, mukhang dayo siya. Mga estudyante lang yan, halata naman. Tignan mo yung sasakyan, parang lata lang. Siguradong sigurado, oo, mas maganda talaga to. Hindi ba natin mababaklas? Sa frame lang naman! Oh, kaya nating tanggalin yun ng hiwalay! Pero posible ba talagang mapaklas? Oo, posible. Pero hindi natin alam, kailangan natin kumabit. Sa tingin ko, mas magiging maayos ito. Kapag nabaklas natin ang subframe, baka mas madali na siyang gumalaw pagkatapos. Sa madaling salita, kaunti lang ang nagawa ng orihinal nating plano. Natatanggal ang gulong, sumasabit, at parang nag-aararo tayo. Hindi ito uubra. Nagpasya kami na ikabit na lang sa mga rim. Hindi na sa katawan ng sasakyan na parang foil ang pagkayupi. Subukan natin kung gagana ito. Pero may pangalib na mabunot ang subframe. Kasi mukhang sobrang bulok na talagang Mercedes na ito. Lumabas na yung harapan natin. Kita na yung mabangis na harapan ng Mercedes. Sa totoo lang, hindi naman ganun kasama. Umayos na yung likurang arko ng gulong. Oo, nayupi natin una. Pero ngayon, naayos din natin. Ang kulit mo, Matvey! Yan kasi ang Mercedes na yan, grabe naman. Ayos! Halos panalo na tayo. Nakuha na ang Mercedes sa tubig. Lumitaw na. Tingnan mo dito kung gaano kalalim ang nahukay. Kami ang gumawa gamit gulong na yan. Oo, Robo, tama ka. Sobrang sira na talaga dito. Kaya kailangan nating tawagin ang ating tow truck. Isakay lahat ito sa trailer at umalis na tayo dito. Ayusin na lang natin lahat sa base. Delikado naman natili dito. Ipagpapatuloy natin ang matinding technical na pagsagip sa bandidong Mercedes. Walang nangyari. Sige. Ay, ang galing. Ayan, gumagana na. Ngayon, ibang usapan na. Kasi ang Mercedes natin parang sasakyan ng siga, umaandar mag-isa. At gumagapang na siya mag-isa. Oh, gumagapang pa pero ayusin din natin yan. Ikaw na ang magmaneho ng Mercedes. Si Vanya naman, sa totoo lang, maayos magmaneho. Sa mga komento, sigurado ako na lahat ay magsusulat na ikaw ang dapat magmaneho. Hindi, tara na, mag-load na tayo. Grabe ka naman, ang intense nito. Nadala na ang trailer, nakakabit na lahat sa Pathfinder, naghahanda na kami mag-load. Malapit na nating hilayin itong bandido na Mercedes. Ano? Ano yung nakita mo doon? Bakit ka sumisigaw?
Grabe, may katawan doon. Ano yun? Tingnan mo, naka-leather jacket siya. Karaniwan, bandido ang nagsusuot niyan. Mukhang totoong bandido siya. Grabe, ibig sabihin, mga bandido ang pumatay sa kanya. Isa siya sa mga nasa loob ng kotse, 'di ba? Ibig sabihin, yung pangalawa, pinatay din nila. Grabe, totoo ang pinatay siya at iniwan sa mga gulong na yan. Oh, sang-ayon ako. Kailangan na nating umalis ngayon. Tara na mga pare, bilisan natin. Sakay na. Banya, nandoon ang bangkay sa mga gulong. Ano ang problema? Hindi, walang problema. Alis na tayo. Ayos, mahusay na trabaho. Tara na sa base, susubukan nating ayusin ang Mercedes at, kasama ang robot, pag-aaralan ng laman ng mga cellphone. Pag-iisipan natin kung ano ang gagawin natin sa Mercedes na yun din. Guys, kung nanonood pa rin kayo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para makapanood pa kayo ng mga video kung paano kami nakakahanap ng mga kakaibang abandonadong sasakyan. Ayan, nagawa ng team natin ang misyon. Nakatakas kami mula sa lugar na yon at nadala namin itong Mercedes ng mga bandido dito sa base natin. Ngayon, hawak ko na ang mga teleponong ito at susubukan naming kunin ang impormasyon dito. O ikaw, lahat ng meron dyan, pera, lahat, kukunin mo, gets mo? Walang pera doon, hindi ko nakita. Oh, nakita ko! Hindi, pero lahat ay nandun sa Nissan. Anong pera? Medyo hindi ko maintindihan. Sige, umalis ka na at gawin ang kailangan mo. Kami naman ay magde-decode ng data mula sa mga telepono at hahanap ng mga tala ng tawag o coordinates. Si Banya ang bahala sa pagkuha ng video ng pagkukumpuni ng sasakyan mula sa unang pananaw. Aayusin at papaandarin niya ito para matiyak na gumagana pa. Bilisan mo, isuot ang camera at kumuha ng content para sa tropa. Uy, pera ko yan. Magtrabaho kayo. Hawakan mo, baka manakaw. Ngayon, pupunta tayo upang tuklasin ang pinakamahalagang palaisipan na iniwan ni Dead. Ano ang koneksyon ng kotseng ito sa kanya? Totoo nga bang delikado ito, gaya ng iniisip natin? O gawa-gawa lang lahat ito? Tara, simulan na nating i-decode ang mga teleponong ito. Habang abala ang aking grupo sa pag-aayos ng Mercedes, kami naman ni Nayarik ay susubukang kunin ang mga datos mula sa teleponong ito. Kung may nakasavean dito, makukuha natin ito at malalaman kung paano ito konektado sa mga bandido at kung ano ang tungkol sa Mercedes. At kung may kaugnayan ba sila kay Dead natin. Sang-ayon ako. Tara, simulan natin. Naalala mo ba yung may pinagutos sa atin ng matanda? Dalhin daw natin lahat ng ito. Kanya. Narinig mo ba? Inutusan sila ng matanda na ilipat yon. Paano kung ang matanda, ibig sabihin ay Dead? Code name para sa gangster na yon. Oo, posible yan. Makinig tayo. At lalo na, mag-ingat ka sa pinaka-importanteng package. Naintindihan mo, di ba? Narinig mo ba? Sabi nila, kailangan daw mag-ingat sa pinaka-importanteng package. Pero anong ibig sabihin ng pinaka-importanteng package? Siguro hindi yun ang nakita natin. At hindi rin pera. Mas mahalaga pa raw. Baka ikwento nila tungkol dito. Eto. Oo, ito ba? Ito raw ang kailangan dalhin agad-agad. Kung hindi, papatayin nila sila. Grabe, narinig mo ba? Siguradong sinabi nila na kailangan natin dalhin kay Dead agad-agad. Pero ano? Mukhang yung pinaka-importanteng package ang tinutukoy nila. Naririnig mo? Lahat tugma. Sa teleponong ito, may recording ng mismong mga bandido. Nag-uusap sila tungkol sa pagdadala ng isang napaka-importanteng bagay. At sa lahat ng palatandaan, yun mismong mahalagang bagay na yon ang hindi natin nahanap sa Mercedes. Kaya natin nakita na iniwan lang ang Mercedes ng mga bandido. Walang halaga sa kanila ang lahat ng nakita natin. Kaya iniwan lang nila. Pero mukhang ito na ang package at naihatid na nila kay Lolo. Oo, kailangan mag-isip. Pero si Vanya ay inayos na yun ng Mercedes. Hindi magtatagal, maayos na niya ito at mapapandar na niya. Patutuyuin muna namin ang lahat at hahanapin pa ang karagdagang ebidensya. Sana matapos na rin agad si Vanya. Itetest na nila ang pagpapandar ng makina, ayos naman lahat. Malapit na namin ipagpatuloy ang investigasyon namin tungkol kay Lolo. Pakiramdam ko,
Alam ko na hindi basta-basta lilitaw dito ang Mercedes ng mga bandido. Titsak na may kaugnayan kay Lolo. Sa mga susunod na video, malalaman natin kung ano talagang pangunahing pakete na yon at kung ito ang magdadala sa atin sa lumilipad na van. Dapat nating siyasatin ang Mercedes na yon, tukuyin ang koneksyon nito at hanapin pa rin ang lumilipad na van. Oo. At si Alicia, susubukan din nating hanapin siya sa hinaharap. Siguradong gagawin natin yan. Ngayon, marami na tayong ebidensya at maraming bagong impormasyon. Kasama niyo ako, si Vyacheslav Ismailov o VYA, pati ang robot na si Nayarek. Patuloy ang aming pagsasaliksik. Kumusta ka, Vanya? Maraming salamat sa panonood. Magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. At sa inaharap, ipagpapatuloy pa rin namin ang aming investigasyon.